ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Ginugunita po natin ay sa ating banal na commentator ang sina Santa Marta, sa San Lazaro at Santa Maria ng Betania. Mga kapatid, simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Alalahanin natin ang ating mga pagkukulang sa Diyos at sa bawat isa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi kinahihiya ng iyong anak na makituloy sa bahay ni na Santa Maria, Santa Marta at San Lazaro bilang tugon sa kanilang pagdalangin. Mapaglingkuran nawa namin si Kristo sa katauhan ng kapwa upang mapatuloy mo kami sa iyong tahanan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang tayong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanan sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nanatili sa Diyos, at ang Diyos na may nanatili sa Kanya. Nalalaman natin ang pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nanatili sa Diyos, at nanatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi makinig matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakilan niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila.
tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukukop. Ang galing ng poon, hanapi masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas ay maituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, na makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din. Tugon. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Sila'y nagkukulang sa hustong pagkain, ngunit ang sinuman ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang mga lagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maligayang kapistahan ni Santa Marta. At pag nabanggit ang Marta, hindi rin pwedeng hindi banggitin si Maria, ang kanyang kapatid, at si Lazaro. Kaya ang tatlong ito ay kilalang-kilala ng mga alagad, 10 na ibang mga tao, na sila ang mga kaibigan ng ating Panginoong si Jesucristo. Madalas na dumalaw si Jesus sa kanilang mga tahanan kapag may pupuntahan si Jesus, sapagkat yung daan papunta sa pinupuntahan ni Kristo ay shortcut yun sa tahanan ni Maria, Marta at Lazaro. Pero hindi lamang iyon, sa mga madalas na pagpunta, ang magandang kumustahan ng mga magkakaibigan. Napakalaga nitong ating mabuting balita upang banggitin natin, magkakaibigan. Kumusta na kayo magkakaibigan? Saan kayo magkakaibigan? Sa paglalakwatsa ba? Magkakaibigan ba kayo sa gastusin sa inyong pupuntahan kapag kayo naglalakwatsa? Magkakaibigan ba kayo sa hirap at pasakit? Magkakaibigan ba kayo sa paggawa ng mga alingas-ngas sa buhay na ito? Ayan, marami tayong tatanging magkakaibigan, kaibigan. Napaganda ang salitang kaibigan. At ito yung unlapi na ka, ibig sabihin may ugnayan, ka-relasyon. Merong ugnayan. Ang an, merong galaw.
takbuhan, kainan, sigawan. Ibig sabihin, there is motion. Kasama ka sa anumang gawain, at sa gitna nito ay ang ibig. Ibig sabihin, may pag-ibig, may pagpapalaga sa buhay ng kapwa upang sabihin, kaibigan ko yan. Tingnan nyo maigi, talagang kaibigan niya, baka kaibigan niya sa paggawa ng maraming kadustaan at kalapastanganan sa daigdig na ito. Hindi yan kaibigan, kaaway ninyo yan. Kaya ibig sabihin, an at ibig. Kaibigan. Ibig ang salitang, ang pinakasalita dito ay ibig. May pag-ibig, may pagkalinga, may pagpapahalaga sa kapwa. Ganon ang relasyon na ipinakikita ni na Marta, Maria, Lazarus at isa. Ano pat, lalo silang naging magkakaibigan sapagkat ang kaibigan nila wala iba kundi ang butihing guro na ating Panginoong Jesucristo. Ito na, eksena sa ating mabuting balita. Butihing guro ay nakikinig si Marta. Ang pag sinabing noong araw, nakaupo ang guro, tapos sa paanan ng guro, doon nakaupo ang learner. Yung mga ibig makinig. Yan ang posisyon nila. Palagi nakaupo ang preacher, sa bandang baba, nakaupo ang mga nakikinig upang sabihin si Marta ay sumisimbolo ng mga tagapakinig sa isang tunay na kaibigan, si Kristo sa kanyang mga pahayag ng aral ng mabuting balita. Ano pat, sa bawat pagpunta sa bahay ni Marta, Maria at Lazaro ang ating Jesucristo, kasama ang mga lagad, kasama din ang mga tao. Kaya pag pinakain ating Jesucristo sa mga lagad, 10 na ilang mga tao na gustong kumain sa pag naglalakbay sila sa malalayong lugar. Kaya ini-entertain naman ni Maria sa paghahanda ng makakain ng ating Panginoong Jesucristo, 10 na mga lagad at 10 ng ibig na kumain. Kaya mantakin naman nyo, hirap na hirap na si Maria sa kanyang paghahanda ng pagkain na pagsasaluhan. Ng isang araw na dumalaw si Kristo, 10 ng mga alagad at 10 na ibang mga tao na sumusunod sa ating Panginoon Kristo. Kaya medyo nagreklamo itong si Maria. Pagsabihin nga po ninyo, aking kapatid na si Maria, natulungan ako, Marta, natulungan ako na asikasuhin ito. Pero narinig ni Maria ang sabi ni Kristo, si Maria, pinili niya ang higit na mahalaga. Si Marta ay pinili niya ang lalong mabuti at ito hindi aalisin sa kanya. Ibahin natin kasi Maria, nabanggit natin kanina, ito nakasulat dito, pinili ni Maria ang lalong mabuti. Pinili ni Marta ang higit na mabuti na umaupo sa paanan ng ating Panginoong Kristo, makinig sa kanyang mga salita, matuto sa mga pahayag ng ating Panginoong Kristo. Oy Maria, tagapagsilbi, hindi ba yan ang pinili mo? Pero may salita sa ating mabuting balita. Ang pinapahayag nito, Marta, Marta, naliligali ka at abalang-abala sa maraming bagay. Sino ba abalang-abala? Si Maria o si Marta? Kaya yung naliligalig ang aking ibig na ipahayag sa pagdumarating sa buhay ng magkakaibigan at sino mang tao na puspos ang pagkaligalig, pagkalito at nawawalan ito ng isipan, nawawalan ito ng saysay sa pananalita at lahat sa pagkawin ligalig. Kaya sabihin ng pagkaligalig na ito ay matindi sa buhay ng tao. Kaya ibig sabihin, itong si Maria, tama pa din mabuting balita, si Maria ang nakaupo sa paanan ni Kristo at abalang-abala si Marta. Marta, abalang-abala ka, naliligali ka. Dumating na ang puntos ng iyong pagkaligalig, pagkalito, at hindi ito maganda. Kaya dumulog ka kay Kristo upang sa gayon, Marta, Marta, naliligali ka sa lahat ng bagay upang makinig ka kay Kristo, mapapawi ang iyong pagkaligalig. How important it is for friends kapag nakita natin
tuliro at naliligalig ang ating kaibigan. Tama-tama ang mabuting balitang may saysay na binibigay dito sa atin ngayon sa pagdiriwang na ito. Marami pa tayong pagkaligalig sa buhay. Paano natin nalulutas ang ating mga sulin kapag tayo naliligalig tulad ni Marta na abalang-abala na pagsisilbi sa ating Jesucristo sa mga lagad at mga iba pang mga bisitang kumakain. Ang daming iyahanda ni Marta, ganun kapatid niya si Maria, ay nasa paanan ni Jesus at nakikinig. Upang sabihin ang pakikinig sa salita ng Diyos, sabihin na natin ganito, nakakawala ng pagkaligalig. Di ba? Kaya napapasin natin sa loob ng simbahan, marami nakapikit hanggang inantok na sila sapagkat ang pagkaligalig nila sa labas ng simbahan, pagpasok sa simbahan, doon sila natatahimik, doon napapanatag ang kanilang kalooban, doon sila halos aantukin. Kaya sabihin, natutulog siya sa Panginoon. Inaaliw sila ng Panginoon para maalis ang mga pagkaligalig. Kaya kayo nagsisimba, maski namin nakita kayong nakapikit at medyo inaantok, kamo sila inaaliw ng Diyos, inaalis ang kanilang pagkaligalig. Sa simbahan sila humihimpil para tumahimik ang nilang puso at kalooban, maalis ano pa mang pagkaligalig nila sa buhay. Biruin ninyo, makikita agad ninyo, natutulog, hambing na himbing. Very positive yan. Inaaliw sila ng Panginoon, inaalis sa kanilang pagkaligalig. Kaya tunay na kaibigan si Jesus na talagang inaanyayahan niya tayong lahat ngayon. Tunay ngang dakila si Jesus upang sa pagtitipon na ito ng banal na misa ipahayag, alisin ano pa mang humahadlang sa magandang puso't kailoobang nagbibigay kahalagahan sa pananampalataya, sa pag-asikaso sa pang-araw-araw nating buhay. Kung sumisimbolo si Maria sa panalangin, sapagkat nakikinig siya sa salita ng Diyos, sumisimbolo naman si Marta sa paglilingkod upang sabihin, ora et labora, silang dalawa, at hindi maiaalis sa atin. Sasabihin din ni Kristo, wala ka na bang pagkaligalig nga Marta, hindi ka naman naliligalig. Pues, ito sasabihin ko sa inyo, maganda rin ang ginagawa mo, Marta. Yan ang tunay na kahulugan ng Kristiyanong pamumuhay, ang maglingkod. Naglilingkod ka, dakila ang iyong trabaho, ang iyong mga gawain. Dakila rin ang ginawa ni Maria at siya nakikinig sa mga salita upang pag-ugnayin natin ito sa pamamagitan ni Kristo, ora et labora, ay napakahalaga at tunay na pinakamahalagang sangkap ng ating pang-araw-araw na buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa kapistang ito ni Santa Marta, Maria at Lazaro, alalahanin natin ang ating mga taong naglilingkod sa atin araw-araw at hilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais nilang makamit. Sa bawat panalangin nating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan naway tunay na maging halimbawa sa kanilang panalangin at paggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanunukulan sa bayan naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad din na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga pinagkatiwala sa ating pangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at matatanda naway makaranas ng pangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noong sila ay nabubuhay pa,
naway umani sa langit ng mga bunga ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, humingi kami ng biyaya ng paglilingkod. Marapatin mo na ang aming buhay ay gawain ay maging mabunga para sa marami upang kami ay makapaglingkod ng katulad ni Maria. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dinarakila na ka namin ngayong sina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro ay ginugunita upang gaya ng hain niyang pag-ibig na iyong kinalugod, pagindapatin mo rin ang handog naming paglilingkod sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katubang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santa Marta, San Lazaro at Santa Marta, Santa Maria. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus ng Panginoon natin na Diyos, ang pag-ibig natin, awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kapanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakaraming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Pamahagi po natin ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo sapagkat tayo inaanyahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na karapat-dapat na magpatuloy magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo ni Kristo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na sa Kanya'y na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan sa panalangin na magkakapatid na sina Santa Marta, Santa Maria, San Lazaro ng Betanyo, umalad nawa kami sa pag-ibig na wagas sa araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mabaging Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ang ating pagdiriwang, tama sa inyong abot-abot na biyaya at kaloob ng Diyos. Salamat sa Diyos.
et sempiterna gloria. Civitam sic determino, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikipinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipanalangin natin ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan at takot at panganib, pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magba sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin mo at aliwin ang kanilang mga karamdaman, sa kanilang mga karamdaman, at ibalik sa kalusugan ang kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyo sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, mga nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala.
Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sire benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo precetis Dei. Omne lectamentum mensia bente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tuae memoriam reliquisti tribue quesumus ita nos corporis et sanguinis tui sacre mystere venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iuciter sentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Ang mga banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos sa si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linis ang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linis ang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang mawalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linis ang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linis ang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament
Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais
at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus, upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito.